Alright, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang atin pong topic ay may kinalaman sa survival in a war using your own self. O ika nga, how to survive in a war using your own self. No? Mahirap kapag panahon ng labanan o gira ay wala ho tayong alam. So this time, allow me to share with you some tips, no? Paano tayo magtagumpay sa isang madugong engkwentro o labanan gamit ang sarili nating pagkatao, no? Alright. So, una na dito ay you need to stay informed, no? So, dapat regularly nag-check tayo ng mga reliable na balita, no, sa iba't ibang mga sources. At para tayo ay maging updated, no, sa iba't ibang uri ng conflict or any untoward incidents, no? Pati na yung mga safe routes, no? Pati na rin yung mga evacuation plans. So, dapat aware tayo dito, no? And we need to regularly get itong mga news and current updates. Okay? Pangalawa, makinig tayo, no? Sa ating mga otoridad or we need to stay in touch. Dapat may connect tayo with the local authorities, no? And community leaders for the real-time information, pati na rin yung mga safety advices. Alright? Okay. So, pangalawa, ito pong have a plan. Dapat mayroon tayong plano. Ano ba itong plano? Alam natin saan yung mga evacuation routes, maliwanag sa atin kung saan tayo dadaan, paano tayo makakaiwas dito, paano tayo makakaligtas. So, we need to identify the multiple evacuation routes, pati na yung mga safe zones. We need to be familiarized doon sa mga geographical routes sa area kung saan safe tayo makakadaan patungo sa kaligtasan. Alright. In addition, we need to have an emergency contacts. Ano ba itong emergency contacts? Kailangan meron tayong mga list ng mga pwedeng tawagang kaibigan, mga otoridad. Dapat nandyan ang iba't ibang mga information hawak mo na, no? Kasama na dyan ang pwede mong tawagan sa mga kamag-anak mo, no? Mga kaibigan mo, no? Pati na yung mga emergency hotlines at emergency social services, dapat mayroon tayong listahan nito. And syempre, we need to arrange yung mga predetermined meeting points with your family, no, or friends in case you get separated. Alam naman natin na kapag oras ng sakuna, hindi maiwasan na nagkakahiwa-hiwalay ang magkakadugo o magkakapamilya. Ang iba ay napupunta sa ibang lugar, ang iba naman ay napupunta sa hindi alam kung saan siya tutungo, no? Naturalmente, wala ho tayong communication signal. So hindi ho natin alam kung saan tayo magkikita-kita. Pero kung may advance info, ika nga, may preparation na ang tayo sa ating sarili, no? Aware yung mga bata kung saan magtatagpo, kung saan magkikita-kita, ay marahil iyan ang pwedeng matandaan ng atin pong mga kamag-anak. So we need to have a plan, no? Okay. Next, mayroon dapat tayong tinatawag na stock up yung on essentials. Ano ba itong stock up on essentials? Ano? Kasama na dito yung food and water.
no? Kasama na rin diyan yung medical supplies. Mayroon din tayong mga basic tools, no? Ano ba itong mga basic tools? Kasama dito yung flashlights, batteries, mga multi-tool, okay, na madali mong magamit just in case may emergency, no? And mayroon dapat tayong portable phone charger, no? Kahit sa papaano may 20,000 na charger ka at loaded po 'yan, and then makakapag-charge ka in times of emergency, no? Kung madadagdagan pa 'yan, mas mainam, no? 20,000 can charge at least a total of 4 to 5 low-batt cellphones. Ano po? So, and then, syempre, kung maaari, meron tayong battery-powered radio. Ano po? So, pagdating sa food and water, kailangan meron tayong naka-stockpile na mga non-perishable food and bottled water. Ano ba ito? Ang aim natin to have this is at least 2 linggo mayroon tayong supply ng pagkain. Yung hindi tayo magugutom. At syempre, yung mabilis bitbitin, mabilis dalahin, no? Yung magaan pero nakakabusog kahit papaano o nakakapagbigay sigla dahil meron tayong laman sa tiyan. Pagdating sa medical supplies, ito ho yung tinatawag na mayroon tayong first aid kit and other necessary medication. So kasama na dyan yung gamot, yung mga basic na ginagamit kapag nagkakasugat. So dapat available ho ito sa ating kit. So ito'y dapat naka-stock na as part of our preparation. Dahil napakahalaga nito sa atin kapag mayroong mga insurgencies or in war situation. Okay. Pang-apat, dapat stay low and concealed. Ano ba ito? No? So dito mayroon tayong tinatawag na shelter, no? We need to find the safest place in your home or community. Kasama na diyan yung basements or interior rooms with no windows or ideal, no? Oh. So, syempre sa bahay natin, kailangan natin alam kung saan tayo magtatago, no? Na hindi tayo makikita kahit 2 linggo. So, dapat ito pinag-aaralan natin, no? Pero sa type ngayon ng ating mga kabahayan, wala tayong mapagtaguan. Okay lang kung may basement, may underground, malaki ang ating bahay, no? Pero kapag wala, dapat tiyakin ang safest measure on where we can hide during times of crisis. All right? Okay, concealment. Avoid drawing attention to yourself. We need to keep a low profile, especially if conflict is nearby. So, kailangan, although alam mo na kung anong gagawin, pero kailangan medyo low profile ka lang, no? Mas mainam na yung hindi ka masyadong nagyayabang na alam mo kung anong gagawin mo, pero nasa sarili mo lang yon. Ang mahalaga, piniprepare mo yung iyong sarili, pati yung mga kadugo mo, kamag-anak mo, pamilya mo, para sa isang labanan na kayo-kayo ay maliligtas. Okay? Number 5, kinakailangan mayroon tayong communication plan. Ano ba itong communication plan? No? We need to stay connected, no? Mayroon tayong tinatawag na signaling. Ano ba ito, no? We need to keep your phone charged and have backup, no? Power sources. You can use text messages or apps like yung call and text, kung may signal, Facebook, kung may internet, no? Kung may wifi. Kung wala naman, any types of communication plan, no? Na pwedeng magamit, na pwedeng makasagap ng bandwidth, no? Sa pagtawag, alright? And then, we know, naalala ko noon, yung Boy Scout kami, mayroon kaming tinatawag na signaling. Yung parang ginagamit sa eroplano kapag maglalanding, magpa-park, no? Mayroon kaming tinatawag na signaling dyan nung kami ay Boy Scout, no? So yan, pwedeng magamit yan. Kung alam yan, yan ang pwede nyong gamitin sa mga signal, no?
So, or kaya may code kayo, ikaw at saka yung family mo, para makapag-communicate kayo, no? In times na mayroong mga pangangailangan. Okay? Pang-anim, travel wisely. Ano ba yung ibig sabihin nito, no? We need to move if absolutely necessary. Kung may kailangan, kung nasa panganib ka, umiwas na tayo, no? But we need to stay indoors during active conflict. Mahirap na ikaw ay sinusuong mo ang panganib. Delikado, no? Ika nga, kapag nagpuputukan, huwag ka nang makisabay pa at huwag ka nang makisama doon at huwag ka nang makikigulo pa kasi pwede kang matamaan ng bala. Ha? Remember, ang ating pinag-uusapan ngayon is how to survive in a war using your self. No? Okay. Safe movement. If you must move, do so during quieter times. Early morning, avoid main roads and open areas. Hindi po pwede yung maliwanag na saka ka lang magbabiyahe. No? Dapat ang biyahe natin, kung gusto natin makaiwas sa isang magulong lugar, kailangan safe movement, no? Safe movement. At least as much as possible, gabi, madaling araw. Pero kailangan mayroon pa ring pag-iingat dito, no? Huwag dadaan doon sa mataong lugar, no? Alamin kung saan yung safe areas na po pwede tayong magbiyahe at gumalaw na ligtas. Okay? Pang-pito, meron tayong tinatawag na health and hygiene. Ano ba itong health and hygiene? Kasama dyan yung sanitation and mental health. Sa sanitation, we need to keep yourself and your environment clean to prevent disease. Use hand sanitizer if water is scarce. Sa mental health, we need to take care of our mental health. We need to stay connected with our loved ones and seek support if needed. Siyempre, wala namang ibang tutulong sa atin kundi yung mga mahal natin sa buhay. Kaya, kailangan connected tayo sa kanila. At the same time, lagi tayong mag-iisip kung paano tayo makakaligtas, no? Doon sa mga posibleng pagpasok ng sakit sa atin in times of war and emergencies, no? So, pangwalo, mayroon tayong tinatawag na self-defense and first aid. Siyempre, we need to, at least kahit paano, mayroon tayong konting alam sa basic self-defense. So, habang wala pa itong mga war, yung mga possible attacks, dapat nag-aaral din tayo at alam natin yung mga basic self-defense techniques, no? Yung simple karate, simple na masangga mo man lang ang kalaban mo kapag ikaw ay inaatake, no? Kaya wag na papaluin ka. So alam mong sanggain kung paano agawin itong pamalo, no? Kung babarilin ka na naman kahit paano alam mo, no? May alam ka konti kung paano makakaiwas diyan sa pagbabaril. Ganun din sa kutsilyo. And syempre, mayroon ka din dapat mga first aid skills, no? So dapat ngayon nag-aaral ka din, nagse-seminar tayo kung ano-ano itong mga pamamaraan para sa pag-treat ng mga injuries, no? Kapag nagkakasugat tayo in times of war, pati na yung pag-a-administer nito, paano ginagawa itong basic first aid, no? So itong mga to napakahalaga, no? Sa oras ng panganib, no? Number 9, itong blend in. Ano ba to? So, kailangan mayroon tayong mga kasuotan na very neutral lamang, no? Yung hindi tayo ma-identify na tayo ay military or kalaban ng military. Yung mga kasuotan, dapat ito ay yung neutral, ika nga, no? Yung walang mag-iisip sa'yo na ikaw ay kalaban ng military o ikaw ay kalaban ng mga non-military o itong mga combatants, ika nga, no? Mga warriors. Okay? Ano pa? Avoid drawing attention, no? Huwag tayo masyadong magpapahalata. Okay? Blend in with the local population and follow local customs. So, as much possible, makisama tayo doon sa mga local population, no?
kailangan sumama doon sa Agos, no? At i-follow kung ano yung mga practices, mga tradition, mga customs na nakaugalian in times of war, no? And next, itong financial preparedness. Ano ba itong financial preparedness? So kailangan mayroon tayong cash man lamang or mga valuables na nakatago sa isang safe na lugar na madaling makuha in times na mayroong kailangan. Kapag nagpuputo ka na, kapag mayroong emergency, alam mo kung nasaan, may natatago ka para magamit mo ito sa oras na ikaw ay mangailangan. Remember that during war, no, sa oras ng gera, kailangan ikaw ay maligtas mo ang sarili mo. Dahil oras ng gera, no, hindi po pwede yung sisigaw ka na lang, no? Hihingi ka ng saklulo, hihingi ka ng tulong. Hindi po pwede yan. So, kailangan, kapag wala nang tutulong sa'yo o walang makakatulong, kailangan alam mo sa sarili mo paano mo ililigtas ang buhay mo, no? So, kailangan mayroon kang cash man lamang, no, na naitabi. Itong cash na ito, emergency fund mo ito in times of emergency na wala ka na talagang malapitan, wala kang masakyan, o walang nagpapasakay sa'yo dahil puro abalay ang tao, walang nagbibigay sa'yo ng pagkain, at least mayroon ka na kunting baon na iyong inihanda. Okay? Number 11, document safety. Important dito yung mga documents, no? Ang mga documents natin na napakahalaga, kagaya ng mga IDs, passport, mga medical records, dapat inilalagay ito sa waterproof bag o waterproof na plastic na nakasealed para hindi mabasa kapag ikaw ay dumaan sa tubig or itulak ka sa tubig. Lahat ng mga gamit na yan ay available at hindi kailanman mababasa ng tubig at masisira. We need to have your portable container as much as possible. Mayroon kang diskarte paano ito mapuprotektahan, no? Kung maaari, yung makakapal na mga na mga papel na dokumentaryo, hindi mo na yan kailangan. Dapat ngayon pa lamang i-digital mo na yan, no? At yung kopya na yan, ilagay mo sa isang USB na nakalagay din sa isang waterproof na portable bag, no? So, i-secure mo ito dahil kapag hindi mo ito i-secure, ay sayang yung mga bagay na dapat iyong iingatan. Bahagi ito ng iyong kaligtasan. Okay? Another thing is, we need to stay calm and think clearly. No? Yung composure natin, yung assessment natin, yung sa sarili natin dapat kalmado lang tayo. Kasi the more na ikaw ay kalmado, nakakapag-isip ka kung paano ang tama, ano ang maganda para sa iyong kaligtasan. No? We need to stay calm as possible. We need not to panic. No? Because panic can lead to poor decisions. Naniniwala ba kayo dyan? No? Kapag nagpapanik tayo, nagdadala ito ng mga hindi tama o hindi ka nais-nais na mga decision natin. Okay? And we need to continuously assess our situation and surroundings and adapt your plans as necessary. No? So, dapat mapagmasid tayo. Tingnan natin yung mga bagay-bagay na kailangan na natin i-assess. Baka mamaya masyado ng malala ang sitwasyon, hindi ka pa umaalis sa lugar. O kaya tapos na ang gera dahil most likely 1, 2, 3 araw, no, ay may mga responde na tapos na hindi ka pa rin lumalabas. Pero dahil ang hinahabol mo ay yung kaligtasan, nasa sa iyo yan. Pero ganun pa man, dapat lagi nating ina-assess na kapag masid tayo sa ating kapaligiran. Okay? Continuously assess your situation and surroundings. No? Lastly, itong community and cooperation. Sabi nga, work with neighbors and community members. There is strength in numbers. Totoo po ito. No? Kapag tayo ay nasa panganib, hindi po pwedeng magtatago ka kung mayroon ka lang namang magagawa. No? Kaya nga tayo may mga tinatawag na reserve force. No? Kasi kapag wala na yung mga regular force, ang mga reserve force, siya naman yung tutulong sa pakikibakbakan. No? Pero siyempre, bago
bago makipagbakbakan, kailangan mayroon tayong training. Hindi po pwede yung, ay, pwede akong humawak ng baril, magpapaputok ako. No? Pagkatapos ng putok, ano na? No? Oh, nawalan ka na ng bala, so sisigaw ka uli. My goodness. No? So dapat aware ka kung papaano. Kailangan training. No? Sabi nga, tama yon, strength in numbers, pero dapat yung numbers na yan, well-trained, para at least kahit papaano, makadepensa siya sa mga panganib na po pwedeng idulot ng gera. Okay? Share resources. Napakahalaga nito. Sa oras ng war, yung sharing of resources, kung ano man ang mayroon sa'yo. No? Kung may nakikita ka ng mga kasamahan mo na sila ay nasa bingit na ng panganib, kailangan natin din itutulungan. Sabi nga, kung oras na kailangan na ang tulong, hindi na pwede dito ang kanya-kanya. Kailangan sama-sama. Pero labis po na dapat dagdagan ang pag-iingat. No? So, itong mga tips na ito na i-provide ko sa inyo, kahit na basic po ito, ay malaki po ang bagay na maitutulong nito sa inyo. Sabi nga, staying safe in a war zone is about preparation, adaptability, and maintaining a calm and clear mind. And we need to always prioritize our safety and the safety of everyone around us. No? So, alam mo, itong mga naibigay kong simpleng kaalaman ay para sa ating lahat. So, in times of war, in times of disaster, in times of emergency, in times of conflict, and in times of violence, dapat tayo ay handa pare-pareho. No? So, kung makakaiwas, umiwas. Dahil nag-iisa lang po ang ating buhay. Hindi na po ito madadagdagan kapag tayo ay nabaril, namatay, o na-aksidente, napinsala dahil sa labanan. No? So with that, alam ko, mayroon na naman tayong natutunan ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung maaari po, ay i-subscribe lamang ho ang 4K Edutainment Channel. I-like nyo ang page sa Facebook para ho sa iba't iba pang mga karagdagang kaalaman. Antabayanan po ang iba pang topics sa susunod na episode. Marami pong salamat.